Pag magsisimula po ng farming, siyempre, kailangan may mga seedlings na naka-ready na po dyan. Pipili ka nung tamang soil kasi meron pong dapat na type ng soil na kailangan doon, yung sandy loam for good irrigation since kailangan ng coconut yun, lalo na yung roots nila. Tapos po, yung good variety po. And fertilizer, irrigation management, yun po. Kung kaya mo, may knowledge na sa ganong mga bagay po, pwede na pong mag-start ng magko-coconut po. Sa coconut po, meron po siyang standard na sinusundan na 7 to 10 meters. Pero po dito sa farm po namin, meron po siyang distansya na 10 meter po. Tall varieties po, yun po yung mga common na nakikita nyo po sa lugar-lugar. Yun yung sa Luzon, yun yung mga... Pero ngayon po dito sa amin kasi meron po kaming Miracle na variety, hybrid po siya. Tapos dwarf po na variety, yung mga maliliit lang po. Sa dwarf naman po kasi, pagkatanim mo, pwede na siyang mag-produce 3 to 5 years. While yung Miracle naman po, yung hybrid, pwede siyang mag-produce ng 2 to 3 years po. Yung pinaka po ng pruning kasi para makontrol mo yung pagdami, hindi siya mukhang wild po bang maraming nakaganon puno. Tapos po hindi po pupunta yung nutrients niya sa mga bagong dahon pong tutubo. Didiretso po yung nutrients niya dun sa mga coconuts na mismo. Kasi dadami lang po yung yung dahon niya, wala naman po siyang silbi. So puputulin lang po siya. Dito po kasi sa amin, meron po kami ginagamit na harvest sickle po siya. Mahaba na nakagano na. So yun po yung ginagamit na pinuputo lang po siya ng hinihilang ganon. Hindi po siya tinutwist or harvest sickle lang po siya yung ginagamit namin. 3 to 4 months may mga na rin po yan, continuous na din yung pag-produce ng coconut niya. So kapag yung coconuts po yung kukunin, siyempre yung mga greens po, yung mga smooth pa and green. Kapag mga matured naman po na coconut yung kukunin, bale mas brown po yung color niya. Then mas thick yung meat niya and less yung water niya na kumpara dun sa yung coconuts. Then meron din sa copra and oil production na yung mga brown na po talagang tuyo. Yun yung mga different kind na hina-harvest sa coconut po. And ginagamit po namin dito is yung harvest sickle po or yung pang gano'n na po kawit talaga. Ang pinaka-common naman pong nararanasan din po, kokolisa po. Yan. So yung sa kokolisa po, kailangan gumamit lang din po ng chemical control din po, yung mga sa pesticide din po kung kailangan. And overall na cultural practices na lang din po. Kung dapat tama yung maayos yung lugar ba, yung kung saan mo siya nilagay, yung klase ng lupa, then yung nutrient na nilalagay mo, yung gano'n. So parang overall care na din sa halaman po. Yun. Pero ang pinaka-common na pesticide din po yung ginagamit. Pwede siyang gawing biofuel po or charcoal. Yung sa fiber naman po niya or sa coconut husk, pwede namin gamiting other products po. Walisingting, pwedeng gawing yung leaves, pwede siyang gawing mga handicrafts. So yun, bawat part po pwede pa rin naman po siya magamit kung may tamang knowledge na lang din po kung paano. Nandyan po ang PCA, yung Philippine Coconut Authority po na nagbibigay ng mga free seedling po sa mga farmers, na nagbibigay ng mga free fertilizer, yung mga ganun po. Then nag-help. Meron din pong CFIDP po, DTI, and ETI po, na nagbibigay ng mga trainings po. Kagaya po na nangyari dito, nagkaroon po ng coconut training po sa mga farmers po about sa coconut, cacao, and coffee po. So may mga LGU din, yung local government unit din po na nagbibigay ng assistance sa mga farmers po.